Hi guys! Okay, today is an exciting video kasi ite-test out natin yung bagong products ng Pink Sugar! First of all, gusto ko lang sabihin na these products were sent to me by Pink Sugar pero rest assured na as usual, sa lahat naman ng first impression reviews ko, sinasabi ko kung ano yung talagang thoughts ko doon sa product. Honest to goodness review. May foundation, may concealer, may velvet matte lippies, new shades ng sugar tint, and eyeshadow quad. Let's do this! So, ito yung foundation nila, nasa tube packaging. May plastic yan, tinanggal ko na kanina. Para siyang pinalaking version ng concealer kasi yung concealer nila before, ganito rin yung itsura pero maliit. Andito yung ingredients sa taas, yung directions. From opening, you have 12 months bago siya mag-expire. Ang laman niya is 25 grams. Our Lil Secret Foundation, all-day coverage with aloe vera and green tea extracts. May sticker dito kung saan nakalagay yung kanyang shade. Total of 5 shades lahat. So, swatch natin to isa-isa. Shake muna natin, guys, okay? Kasi I tried to squeeze out kanina. Parang nakahiwala yung oil tapos dun sa pigment mismo. So, make sure na may shake mo siya ng mabuti. Medyo liquidy siya, as you can see. Medium deep. Oh my gosh, ang ganda ng coverage! Ayan yung medium deep. And definitely yellow undertone. Sobrang dami kong nilagay. So, umpisa pa lang, masasabi mo na a little goes a long way. Okay, next one, light warm. Okay, so ito naman medyo creamy. I don't know kung bakit mas malabnaw yung medium deep. Ang dami ko na namang nilagay, pero okay yan para makitang-kita nyo siya. So, ito, mas light siya and pink yung undertone. Medium. Ayan, konti na lang nilagay ko ha. Ewan ko na lang. Para sa akin guys ha, parang neutral siya. Hindi ko mawarik yung yellow or pink undertone. So, ito yung light, medium. Yellow undertone to guys. Sure na sure ako. Pero para sa akin, it's light. And the last shade, this is beige. Parang mas okay sa akin yung beige. Okay, para ma-compare natin siya side by side, ipapakita ko na rin sa inyo yung swatches niya. From the swatch pa lang, kitang-kita nyo na kung ano yung pink yung undertone. Ito yung pinaka-pink na undertone. Medium deep, light warm, medium, light medium, beige. Para sa mga morena, definitely yung medium deep. So, sure na sure ako yung beige yung para sa akin. Try muna natin guys na sponge hack. And then, dun sa other side, tatry ko yung brush. Naglagay na ako ng moisturizer. Primer, hindi ako maglalagay kasi for sure naman maapektuhan yung performance ng foundation. Usually, hindi talaga ako gumagamit ng primer. Ito muna tayo sa one side of my face. May amoy sa kanya guys na putty. Amoy putty. Pero hindi naman siya masangsang. Very faint lang naman. Okay. Alam niyo, hindi na ako naghintay para mag-set siya. Ang bilis niyang mag-set. And tingnan niyo naman ang ganda ng coverage. Konting-konti lang yung nilagay ko. Kasi nga, a little goes a long way. Let's try na i-build yung coverage na. Ngayon pa lang sasabihin ko na guys, sa mga merong dry skin, ma-emphasize yung dryness niyo dito. Meron akong pagbabalat sa nose and ayan, medyo na-emphasize na. If you add another layer, parang mukhang cakey na siya. So, I won't suggest. Although, pwede naman. Parang nagbumukhang dry na talaga yung skin ko. One of the mattest, may word bang mattest? Most matte na foundation na na-try ko. But the good thing about it, hindi siya kagaya ng Marc Jacobs na pag nagsasalita ako yung nagla-lines, ito hindi. Maganda yung pagkakakapit niya sa skin. Hindi siya nagre-wrinkle. Promising itong foundation na to guys. As you can see, I'm very happy. Tatry ko yung brush and ang gamit ko is Luxie Flat Angled number 538. So, ayan. Hindi ko lang bet masyado yung amoy niya kasi may amoy chemical akong naaamoy. Mawawala naman siguro to. Oh my gosh, ngayon pa lang, ang ganda-ganda niya. Almost powder finish, hindi mo na kailangan pang mag-powder. I don't want to keep my hopes up kasi baka mamaya ma-disappoint ako. So, okay. Pareho silang okay. Brush man or sponge. If you want full coverage, mag-brush kayo. Pero if you want medyo softer, yung parang medyo nakikita pa yung skin nyo underneath, sponge yung gamitan nyo. Sa under eye area na lang ako maglalagay ng concealer ha. Kasi ayoko maapektuhan yung foundation. So, ito yung concealer. They have total of 5 shades din. Pareho yung shades niya with the foundation. Mahaba siya. I wish na
meron siyang doe foot applicator. And yeah! Sa iba parang hindi hygienic yung doe foot applicator. Pero para sa akin, application-wise, okay na okay sa akin yun kasi mas madali. Start tayo sa light warm. So, ayan yung light warm. Pink undertone siya, guys. Light medium. Ito naman, medium. Beige naman to. Last is medium deep. Ay, hindi ko yata na-shake. Sorry. Okay. Light medium tayo, okay? Ilalagay ko lang siya sa under eye area. Ang hindi ko nagustuhan dun sa concealer nila before, sobrang bilis niyang mag-set and mahirap siyang i-blend. This one, napansin ko parang mas creamy and ayan, blendability is okay. Kita niyo naman yung difference nila. Ito yung may concealer, ito yung wala. Mas maganda yung formula nitong bago nilang concealer compared dun sa luma. Although, mas maganda yung coverage ng luma. Pero ito, mas easier to work with. Pwede mo namang i-build yung coverage kung gusto mo. Magpatong ka ulit. Consistency, mas okay ito kaysa dun sa nauna nilang concealer. Good job sa Pink Sugar for reformulating yung kanilang concealer. And yung doe foot applicator is okay na okay. Okay, so let's move on na dun sa kanilang eyeshadow quad. Ito yung box ng Cafe Latte. And then, ito naman, cotton candy. And then, this one is tiramisu. May kasama siyang sponge applicator. So, ito yung cotton candy. Ayan. I think ito yung gagamitin ko. May mirror na siya, guys. Ayan. Ito yung Cafe Latte. This one is tiramisu. Okay, swatch natin. Start with the black. Wow. So, you can see lahat siya matte. Brown din, pero mas light. Last one, ito. Ito naman yung Cafe Latte. Doon tayo sa brown. I think the same lang sila. Ayan. Mas pigmented to compared sa first eyeshadow nila. Pero, medyo powdery siya. I don't know. Mamaya natin malalaman yan kapag in-apply na natin sa eyelids. Ito yung Cafe Latte. Isa lang yung shimmer. Ito. So, let's start with this one. Cotton candy to, guys, ha. Parang plum. Ayan. Peach na satin shade. Ayan. Ganda. Itong brown. And then this one, satin din. Pwede pong highlight to, ah. Ayan. Hindi rin ako magpa-primer kasi nga gusto kong i-test out yung performance niya nung walang primer, kung magtatagal ba siya or what. So, let's start with the brown. Powdery siya. Lalagay ko siya dito sa outer corners and along the crease. May fallouts talaga siya, guys, ha? Kasi medyo powdery siya. Yung matte lang naman for now. Try natin itong parang plum na shade. Ipapatong ko siya dun sa may outer corners para ma-intensify yung... sobrang pigmented. Hindi ko na-expect yun. And maglalagay din ako sa inner corners. Kukuha lang ako ng malinis na blending brush and then be-blend ko yung nasa outer edges. Actually, gusto ko tong shade na to. Plum siya. Pero pag binlend mo, ayan o, lumalabas yung reddish tone. And I like it. Maganda. Nakikita niyo ba, guys? Ang ganda o. May pagka-reddish tone siya. Ilalagay ko sa middle part itong shade na to. Wow! Sabi ko na nga ba, maganda to eh. Ang ganda ng kulay. Para siyang highlight. Oh, maganda yung mix ng orange and gold and yellow color sa kanya kapag tumatama yung ilaw. Wala pa akong ganitong color na na-try sa eyeshadow and I like it. Kuha ko ng pencil brush. And then, kukuha ko ng konti nung plum. And then, lalagay ko siya sa lower lash line. And then, yung lightest one, ito, lalagay ko siya doon sa inner corners ng aking eyes. Ang ganda ng eyeshadow. Nagustuhan ko to. Naglagay lang ako ng false eyelashes and then, nag-eyeliner. Ang ginamit ko sa aking cheeks, Florence, ng Pink Sugar. Yan, this one. Contour, I used yung Morocco. Pink Sugar din. Para consistent tayo, lahat Pink Sugar. Hindi siya bago ha, yung dati pa nila tong nirelease. And then, sa highlight, I used Sin City. Yan yung ginamit ko sa aking nose and konti dito sa aking cheeks. Doon naman tayo sa lipstick. Ayan. Ito yung box ng Velvet Matte Lippy. And then, ito yung birthday suit. Ayan yung birthday suit and on my lips. Ito yung birthday suit. Medyo may pagka-peach itong color na to. Pero it's nice. Maganda siya pang everyday. Very wearable tong color na to. Again, this one is birthday suit. I think ang difference nila dun sa HD na lipstick, parang mas makapal siya.
Ewan ko, does it make sense? Parang mas makapal siyang tingnan sa labi. HD kasi nila, medyo manipis yun. But this one, mas fuller yung kulay. Let's try si Deja Vu. Wow, ganda ng color. Mabilis naman siyang burahin, guys. Ito si Deja Vu. Matingkad itong color na to. Next color, Iconic. Wow, maganda to ah. Madali siyang i-apply, guys, ha. Nakalimutan ko sabihin. Nag-focus ako sa color. Madali siyang i-apply. Wala kayong mafe-feel na tugging while applying. This one is creamy. And so far, ito yung favorite kong color. Iconic. Ayan yung Iconic. This one is Gossip Girl. Hindi ko masyadong bet tong color na to. But, ito yung Gossip Girl. Last one, this one is Señorita. So, ito yung Señorita, guys. Alam nyo, nagbago yung isip ko. Kasi hindi to long-lasting. Pero, ayan, pinakita ko sa inyo yung swatches. Doon ako kay Sugar Tint. Kasi hindi ko maikis si Ju pag ganitong lipstick yung suot ko. Kasi, for sure, matatransfer ko siya doon kay Ju. Yung difference nila with the HD is yung color payoff niya sa lips. Parang mas fuller itong Velvet Matte compared dun sa first one na na-release nila. Let's start with Sugar Rush. Ayan yung Sugar Rush. Ayan yung no filter, mapula siya. Tapos ito medyo light ng konti. Mas toned down lang yung Sugar Rush. Favorite ko talaga to. Ewan ka. Kasi tingnan nyo naman. Ang dali niyang i-apply. Wait lang, ito na naman ako nagsasalita ng ano. Oh, parang nagbago sila ng doe foot applicator. Parang mas lambot na yung dulong part. So, mas madali na siyang i-shape sa labi. This is Sugar Rush. Para siyang kakulay ng Queen Bee na favorite ko. Let's try No Filter. Ang ganda ng pagka-red niya. I like this one. Parang faded red. Muted. Yun. Parang muted na red. Yung amoy niya and yung formulation, pareho lang kagaya nung dati. Nag-release lang sila ng bagong color. Yung amoy niya, yun yung pinaka-okay na okay para sa akin. Amoy juice siya. Parang naalala ko sa kanya grape juice, ganyan. Yung Velvet Matte na lippy, may vanilla siya. So, mabango rin siya. Let's test this out. Parang may nagka-cake dito sa may baba ng cheeks ko. Kasi yan yung dinoble ko. Sabi ko na eh. Dapat, I have a feeling kanina. Sabi ko, dapat hindi na lang ako nag-doble ng layer. Kasi parang, ayan na oh. Parang umaangat siya sa skin ko. Doon lang naman sa part na yon. Sa ibang areas, hindi. Right now, parang obvious na yung aking visible pores. Magagawa naman ng paraan niya ng primer. So, yun lang naman yung mga minor na napansin ko. And so far, so good. Hindi ako nag-bake, guys, ha. Ang ginamit ko lang na powder is yung final powder ng Nichido. Lahat ng ginamit ko sa aking face is pink sugar except dun sa aking eyeliner. It's 1:23 PM. Okay, babalik ako mamaya for an update. First update is now, saktong 6 o'clock, papunta kami sa labas. Itong watch na to from Watch Republic. Ayan, shameless plug. Anyway, ayan na yung aking face. Ang ganda niya, diba? Hindi pa ako nagbablot, so 5 oras na. Tama ba? 5 hours na yun. 6 na oras na yata. Tama ba? 5 hours. Ano ba? Ang gulo mo. 5 hours na yung nakalipas and hindi ko pa kailangan mag-blot. Although yung kilay ko, ayan, yung kilay ko lang talaga lang yung pasawayan eh. And yung lips, nag-touch up lang ako ng konti kasi nawala na yung sa loob dahil kumain ako. Pero everything looks good. Yung kanina pa rin, medyo may nagka-cake dito. Pero pag tinignan lang siya ng malapitan, pero pag malayo, hindi naman halata. Ayan na. Shiny na ako, mga best. Kailangan ko na mag-blot. 10:21 PM. Ngayon pa lang ako mag-blot. Promise. Buong araw, mula kaninang alauna. Para makita nyo. Ayan na. Pero grabe ha, ilang oras na yun. I'm impressed. Maliban dun sa foundation, tingnan nyo yung kilay. Yung kilay pala is yung dati pa rin. Pink Sugar na Honey I'm Good eyebrow kit yung ginamit ko. Yung eyeshadow, it's still good. Kung ano yung itsura niya kanina nung in-apply ko. Oh, ganun pa rin yung eyeshadow. Yung lips, nag-re-apply na ako kanina. Pagkatapos kong kumain. So, ito na yung itsura niya after uminom ng tubig. Yung concealer, medyo nag-aalangan ako kasi unang-una, hindi ko naman na kailangan mag-concealer kanina. Talagang gusto ko lang siya i-test kasi maganda na yung coverage ng foundation. Feeling ko, dahil pareho silang matte ng foundation, parang overkill na siya para sa aking face. Papansin ko parang may mga
crack na siya sa ilalim na hindi naman nangyayari sa akin. I think hindi magandang combination yung concealer and yung foundation. Siguro itong concealer nito, itatry ko pa siya ulit sa ibang foundation na medyo dewy kasi sobrang matte na nung foundation eh. Okay guys! Wow! Yung foundation guys is really good. Palakpakan with standing ovation. Maganda yung coverage, medium coverage. A little goes a long way, so matipid tong foundation na to. Kailangan yung mag-moisturizer before kayong mag-apply. And mas maganda siya kung mayroong primer kasi para ma-hide or ma-conceal din yung aking visible pores. Napansin ko kasi medyo na-emphasize niya yun. Yung foundation na to, very matte siya. Hindi mo na actually kailangan pa mag-powder. Matte na almost powder finish. So, expect nyo na kung meron kayong dryness, talagang may emphasize niya, it's only 399 pesos. And sa lahat na nasubukan ko na ganun ang price, ito yung pinaka-okay. Ang mura nito. Okay siya para sa oily skin. Warning lang, kapag dinoble nyo to ng layer, may tendency siyang mag-cake. Blend, blend, blend. So, thumbs up ako dito sa Our Little Secret Foundation ng Pink Sugar. They improved the formula compared dun sa una nilang concealer. This one is mas maganda yung consistency, mas creamy siya, and mas madali yung application. Blendability is okay, very good din. Hindi siya ganun kabilis mag-dry or mag-set unlike nung first one. Di ba nag-foundation ako, tapos naglagay ako ng concealer. Dun lang ako nagkaroon ng problema kasi parang overkill na siya para sa skin ko. Pareho silang matte. Nag-crack na siya under eye area ko, kagaya nung pinakita ko kanina. So, ayun. Hindi ko to gagamitin kapag yung foundation na to, yung aking gagamitin. Itatry ko pa rin to sa ibang foundation, guys, ha? Kasi maganda siya. Hindi lang talaga silang nag-akmang dalawa para sa akin. Kung ito lang pagbabasehan natin, okay na to eh. Guys, yung eyeshadow, ay naku, wala pa akong natatry na eyeshadow locally na ganito yung itsura. Actually, kahit international brands, wala pa akong ganitong natry. Ganda-ganda nitong kulay na to. Eyeshadow quad na cotton candy. This one is a must-have. Yun lang nakita akong downside dito sa eyeshadow na to. Medyo powdery siya, pero yung pigment niya is good. Blendability is good. Nagulat ako sa color payoff kasi talagang nag-improve sila sa pigment unlike nung sa first na eyeshadow nila. And to think pala guys ha, na wala akong ginamit na primer. Yung Velvet Matte, hindi naman yung nasuot ko, pero I would say yung Velvet Matte, mas maganda yung texture nitong Velvet Matte compared dun sa una nila, yung HD na lipsticks. Medyo hindi ko nagustuhan yung packaging kasi ang bilis mag-turn, ayan, mabilis ikot ito. So, medyo nakakatakot siya, especially kapag ayan, guys. So, umaangat siya kahit na nakatakip. Ayan. Yun lang nakikita kong downside. Yung sugar tint, guys, wala na akong sasabihin kasi ever since na-discover ko yung Pink Sugar, talagang na-in-love na ako sa sugar tint. And yung shades naman, lahat ng nilalabas nila is wearable para sa akin. Thumbs up ako doon. Maganda lahat ng shades nila actually. Yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to. And sorry kung medyo napahaba pero gusto kong maging detalyado and in-depth. Maraming salamat guys sa panonood. Sana na-enjoy nyo tong video. And don't forget to thumbs up for my effort. Comment kayo sa baba kung meron kayong request. Thank you so much guys for watching. See you again on my next one. Bye!